Pilipinas, maagapay ng mamamayan para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran. Ito ang tema ng selebrasyon ng Philippine National Police sa pagdiriwang ng 113 taon ng aming pagsiservisyo bilang mga alagad ng batas. Partner, sasariwain natin ang naging kasaysayan ng organisasyon at ang mga pagbabagong naganap bago pa man ito naging Philippine National Police o ang pambansang pulisya ng Pilipinas. Ang mayaman at makulay na kasaysayan ng police service sa bansa ay bahagi na ng kabanata at pamumuhay ng mga Pilipino. Ikawalo ng Agosto taong 1901 sa bisa ng Organic Act No. 175, opisyal nang naitatag ang police force sa buong kapuluan bilang kapalit ng dating Guardia Civil. Insular Constabulary o IC ang una nitong naging pangalan. Makalipas ng mahigit isang taon ng pagiging Insular Constabulary, ito ay napalitan ng pangalan at naging Philippine Constabulary, PC o Hukbong Pamayapa ng Pilipinas noong Disyembre taong 1902. 2,500 ang naunang enlisted personnel ng Philippine Constabulary. Pinangunahan ito ni Brigadier General Henry Truman Allen, isang Amerikano at graduate ng United States Military Academy. Siya ang kauna-unahang naging chief ng PC at kinilala bilang Father of Philippine Constabulary. Matapos ang mahigit 16 na taong pamumuno ng mga dayuhang sundalo bilang mga hepe ng PC noong Disyembre taong 1917, si Brigadier General Rafael T. Crame ang kauna-unahang Pilipino na naging chief ng Philippine Constabulary. Ang Kampo Crame na kung saan dito matatagpuan ang National Headquarters ng Philippine National Police ay ipinangalan sa kanya at kabilang sa mga historical sites ng bansa. Naging napakalaking responsibilidad at tungkulin ang kinaharap ng mga konstabularyo noong panahong iyon, hindi lamang sa pagpapanatili ng katahimikan, kundi maging sa pakikipaglaban sa mga revolusyonaryo at pag-aaklas sa bansa. Noong ika-11 ng Enero, taong 1936, naging bahagi ng Philippine Army ang PC na tumayo bilang Army's Constabulary Division, subalit ang pamamahala dito ay hindi nagtagal. Ang PC ay naging state police noong ika-26 ng Oktubre, 1936 sa bisa ng Commonwealth Act No. 88. Ngunit ito ay napalitan din noong sumunod na 2 taon. Kaya naman, inactivate ng dating Pangulo ng Pilipinas, President Manuel L. Quezon, ang Philippine Constabulary. Ito ay naging bahagi sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Interior. Sa mga nagdaan digmaan tulad ng World War II at panahon ng pananakop ng mga Hapon, naging pangunahing tagapagtanggol at protektor ng ating bansa ang Philippine Constabulary. Maraming mga konstabularyo ang nakipaglaban at nagbuwis ng buhay makamit lamang ang kalayaan sa bansa. Taong 1945, si dating Pangulong Sergio Osmeña ay bumuo ng panibagong police force na tinawag na Military Police Command. Sa mga sumunod na dekada, matapos ang mga kaguluhan at pag-aaklas sa bansa, binuo naman ang National Police Force at muli dala nito ang pangalan ng Philippine Constabulary. Ito ay nasa pangangasiwa ng local government unit at kontrolado ng lokal na pinuno ang lahat ng mga miyembro nito kung saang lugar man sila nakatalaga. Naging mabigat at komplikado ang trabaho maging ang tungkulin ng sinaunang pulis, lalo na ang pagharap at pakikipaglaban nila sa mga komunista at mga kilusan kontra sa gobyerno. Ang kanilang pakikipaglaban dito ay lalong nagpatibay at nagpalakas sa grupo. Sa mga sumunod na dekada, noong ika-8 ng Agosto taong 1975, sa bisa ng Presidential Decree No. 765 ay nabuo ang Integrated National Police o INP. Ang lahat ng police forces sa bansa ay pinag-isa at pinagsama. Ang Philippine Constabulary ay naging PC, INP o Philippine Constabulary Integrated National Police. Dahil sa mabilis na pagbabago sa lipunan, iba't ibang kriminalidad at tawag ng pangangailangan ang hinanap ng bagong tatag na PCINP, kaya naman ang dating presidente na si Ferdinand Marcos ay nagdeklara ng makasaysayang martial law na kung saan ang mga PCINP ang naging pangunahing tagapagpatupad ng mga kautusan at batas na saklaw ng martial law. Matapos ito, sa bisa ng Republic Act 6975 noong Enero 29 taong 1971,
Sa ilalim ng panunungkulan ng dating presidente, President Corazon Aquino, naisabatas ang pagkakasanib ng Philippine Constabulary at Integrated National Police. Ito ang naging daan upang magkaroon tayo ng Philippine National Police o ang pambansang pulisya ng Pilipinas na national in scope and civilian in character. Si Police Director General Cesar P. Nazareno ang huling naging chief ng PCINP at siya ang kauna-unahang chief ng Philippine National Police. Sa 23 taon ng pagkakasilang ng organisasyon at sa 18 naging hepe nito mula taong 1971 hanggang sa kasalukuyan, ang kanilang mga programa at proyekto ay tunay na nagsilbing matibay na pundasyon ng isang matatag at maunlad na bansa. Magmula sa kanilang tinataglay at pinagyayaman na core values, tunay na ang mga alagad ng batas ay nagpapamalas ng mga katangian at kaugalian na nagpapakita ng kanilang pagiging makadiyos, makabayan, makatao at makakakalikasan. To serve and protect, 24 hours a day and 7 days a week, yan ang serbisyong makatotohanan na patuloy na inilalaan at isinasabuhay ng bawat isang pulis, patunay lamang na PNP's way of living is truly serving and protecting the Filipino people. Sa komprehensibo at agresibong pagpapatupad ng mandato ng pulisya, patunay na ang PNP ay nasa tamang daan na tinatahak patungo sa kanilang transformation na program, PNP Patrol Plan 2030. Dumaan man sa maraming pagsubok at hamon, mananatili ang pambansang pulisya na laging handa at maaasahan saan mang lugar, anumang tawag ng pangangailangan at pagkakataon. Mapa sa Luzon, Visayas at Mindanao, mula sa 17 nitong mga police regional offices at maging sa pinakamababang unit na nasasakupan nito, ang PNP ay laging andyan, handang magserbisyo, magbantay at laging kaagapay. Sa kasalukuyan, ang PNP ay pinamumunuan ni Police Director General Alan Lamadrid Purisima. Sa kanyang Strategic Focus Code P2013 and beyond towards the realization of PNP Patrol Plan 2030, ang bawat isang pulis ay nagtataglay ng angking kakayahan para sa mas pinalakas na competence capability para sa produktibo at epektibong organizational development. Ang PNP ay mas pinaigting pa ang pagpapairal at pagsunod sa principle of discipline na daan para sa isang dekalidad na serbisyo na may excellence and professionalism sa buong organisasyon. Ngayon nga ay ipinagdiriwang natin ang ika-113 taon ng police service sa bansa na may temang Pulisya, kaagapay ang mamamayan para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran. Ang PNP sa tulong ng komunidad ay hindi kailanman mag-aalinlangang magpatupad ng kanilang tungkulin at di kailanman matitinag ang anumang pagsubok, bagkus lalong pagbubutihin at pagyayamanin. Sa mga magagandang hakbangin at programa ng pulisya, makakaasa tayo na ang Philippine National Police ay laging andyan, inyong maaasahan, malalapitan at hindi tayo pababayaan. Ito ay sa ngalan ng serbisyong makatotohanan.